Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Ezekiel, Kapitulo 36. Nais ko pong basahin ang nasa talatang 16 hanggang talatang 32. Ezekiel, Kapitulo 36. At ganito po ang siyang sinasaad sa talatang 16. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, noong naninirahan ang sambahayan ni Israel sa kanilang sariling lupain, kanilang dinungisan ito ng kanilang lakad at mga gawa. Ang kanilang kilos sa harapan ko ay naging parang karumihan ng babae sa kanyang kapanahunan. Kaya't aking ibinuhos ang aking puot sa kanila dahil sa dugo na kanilang pinagdanap sa lupain at dahil sa paglapastangan nila dito sa pamagitan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ating ikinalat sila sa mga bansa at sila'y nagkawatak-watak sa mga lupain. Ayon sa kanilang lakad ay ayon sa kanilang mga kilos ay hinatulan ko sila. Ngunit nang sila'y dumating sa mga bansa, saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Ang mga ito ang bayan ng Panginoon, ngunit kailangan nilang lumabas sa kanyang lupain. Ngunit isinaalang-alang ko ang aking banal na pangalan na nilipastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa sa kanilang pinuntahan. Kaya sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Aking pinawalang sala ang aking dakilang pangalan na nilapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. Malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoon Diyos, kapag sa pamagitan ninyo ay pinawalang sala ang aking kabanalan sa harap ng kanilang mga mata. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong mga sariling lupain. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Ako'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan. O kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob nyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupay ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong karumihan. Aking patutubuin ng trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng tagutom sa inyo. Aking pararamihin ang mga bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid upang hindi na kayo muling magdanas ng kahihiyan ng tagutom sa mga bansa.
kung magkagayoy inyong maalala ang inyong masasamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti. Kayo'y masusuklam sa inyong sarili dahil sa inyong mga kasamaan at mga karumal-dumal na gawa. Hindi alang-alang sa inyo na ako'y kikilos, sabi ng Panginoon Diyos. Alalahanin ninyo yon. Kayo'y mahiya at malito dahil sa inyong mga lakad o sambahayan ni Israel. Ang magiging teksto po natin dito sa ating binasa ay nasa talatang 25 hanggang talatang 28 na ganito ang siyang isinasaad at inyong pansinin ang mga talatang ito na napakahalaga. Ang sabi po sa talatang 25, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ng ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob nyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking lalagay ang aking espiritu sa loob nyo. At palalakarin ko kayo ng ayos sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga pinuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Mga minamahal, ang paksa po ng ating mensahe ngayong umaga ay ang walang hanggang panukala ng Diyos. Dito sa mga binasa nating mga talata ay ipinapahayag ng Diyos ang kanyang walang hanggang panukala sa bawat isa na kanyang pinili, na kanyang hinirang, na kanyang binago, na kanyang nilinis, at ginawang mga anak. Ganito ang siyang ginagawa ng Panginoon sa ating kapanahunan, sapagkat isinasaad sa banal na kasulatan na ang Diyos sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ay kanyang tinitipon ang kanyang mga anak. At sila ay kinakailangang tipunin upang sa panahong ito, sila ay lumago sa pagsunod, maging malinaw ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi kinakailangang malabo. Kinakailangan malinaw na malinaw ang kanilang pagsunod sa Panginoon. Sapagkat mayroong layunin ang Diyos sa pagtitipon niya, sapagkat nais niya na lahat ng mga mananampalataya na nagtitiwala at umaasa sa Panginoon Kristo ay magkasama-sama at pagdating ng panahon ay magmamana ng kanyang kaharian doon sa langit. Ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang lubusan at wagas at dalisay na kahabagan. Gayun din, ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig niya ay wagas, hindi nagbabago, at walang sino mang makapag-aalis sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At dito'y ating mababasa kung paano na ang Diyos ay makapangyarihan. Sa mga awit, Kapitulo 90, inyong pansinin ang dalawang talata na isinasaad dito. Talatang 1 na mga awit, Kapitulo 90. Panginoon, ikaw ay naging aming tahanan dako sa lahat ng saling lahi.
Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang salibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan at sa walang hanggan. Tunay na tayo, mga minamahal, ay nagpapasalamat sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa walang hanggan, siya ay nagpahayag sa atin at nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito ay nilalayon ng Panginoon na maunawaan natin ang walang hanggang panukala niya. Sapagkat tayo, mga minamahal, ay nasa panahon. Ibig sabihin ay meron tayong simula at meron tayong wakas. Ngunit sa binasa nating talata ay nagpapahayag na ang Diyos ay hindi nasasaklaw ng panahon. There is no time in the Lord. Hindi siya nabubuhay sa 7/24 or 24/7. Alin sa dalawa na hindi sa saklaw sa ating panahon, tayo ay nasa loob ng panahong ito. Kung kaya kung ating titignan ang mga awit 90, ay doon ay tinutukoy yung ating kaiksikan ng buhay dito sa lupa. Ngunit sa panukala ng Diyos, ay nais niya na lahat ng mga bagay ay ito'y ayon sa kanyang kalooban. Sa binasa natin dito sa banal na kasulatan, sa talatang 6, ay binabanggit dito ng Panginoon kung papaano na nilapastangan ng bansang Israel, ang sambahayan ni Israel, ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi sa talatang 17, anak ng tao, noong naninirahan ang sambahayan ni Israel ay sa kanilang sariling lupain, kanilang dinumisan ito ng kanilang lakad at mga gawa. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nagbukod sa bansang Israel. Kanyang sinusubaybayan, iniingatan. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, patuloy nilang nilalapastangan ang Panginoon. Dinudungisan ito ng kanilang mga lakad. Ibig sabihin ay sa pamagitan ng mga gawa ng bayan o sambahayan ni Israel, nalalapastangan ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga tinukoy dito sa talatang 17, kanilang dinudungisan ito ng kanilang lakad at mga gawa. Siguro, iniisip natin, ano ang mga bagay na ginagawa ng mga tao? At ating masusumpungan na ang mga tao ito ay walang paggalang sa Diyos. Bakit wala silang paggalang sa Diyos? Sapagkat sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tulad ng binabanggit dito sa banal na kasulatan. Mas gusto nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag ang isang tao ay sumasamba
sa mga Diyos-Diyosan, ito ang sabi ng Panginoon sa talatang 18. Kaya't aking ibinuhos ang aking puot sa kanila dahil sa dugo na kanilang pinadanak sa lupain at dahil sa paglapastangan nila dito sa pamagitan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Nandoon ang puot ng Diyos. Ang sinumang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang puot ng Diyos ay nasa kanila. Walang makapag-aalis noon. Sapagkat habang ang tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, naroroon ang puot ng Diyos. Katunayan, ang sabi dito, aking ibinuhos. Alam niyo, parang ano yan yung na isang mangkok na mainit at na kumukulong tubig na ibinuhos sa inyo. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano ang mangyayari? Talagang sisigaw ka sa init at malalapnos ang iyong mga balat at tunay na dadaing ka at ganun ang puot ng Diyos sa mga tao na lumapastangan sa Panginoon. Yan ang sinasabi din sa Roma, Kapitulo 1, talatang 18. Nagsisimula doon ang puot ng Diyos sa mga taong lumalapastangan sa Panginoong Diyos. Hindi lamang yun. Ang sabi dito ay kahit nasa kanilang mga gawa o lakad. Una, ang kanilang mga lakad ay mga paling, hindi matuwid, liko-liko. Walang iniwan niya sa mga lasing. Pag lasing na sa lasing, pasuray-suray. Hindi niya alam ang diretso sapagkat hilong-hilo siya dahil sa kalasingan. At walang takinuan at walang tuwid na pag-iisip. So ang Diyos ay napupuot sa mga taong naglalasing. Pati sa mga gawa, ang sabi sa talatang 17. Mga gawa, ano ang mga gawa? Hindi nila ipinangingiling ang araw ng Panginoon. Kumprante lamang sila. Para bang, maghihintay na ako o gagawin ko na lang yung aking mga gagawa. Pero matatag, matibay, matapang, at very strong ang sinabi ng Panginoon. Nilalapastangan nila ang aking pangalan sa kanilang mga gawa, sa kanilang patuloy na paggawa ng kasalanan. Kahit na sa paggalang sa kanyang kapwa. Tayo sa ating kapanahunan ay marami tayong nababasa, nadidinig, nakikita ang mga bagay na paglapastangan ng tao sa kanyang kapwa. Tinapatay, ninanakaw, ang nalog niya, nilalapastangan ng kanyang kapwa. Walang paggalang sa kanyang kapwa. Ganun pa rin, ang sabi dito sa talatang 18, ay ibinuhos niya ang kanyang puot. O minsan, pati yung pagbabago ng anyo ay binabago.
Ang ibinigay ng Diyos sa kanya ay maging lalaki, binabago ng tao. Ang binigay sa kanya ay maging babae, binabago ng tao. So ano ang puot ng Diyos? Ibinigay na sila sa kanilang haling na kaisipan at mga gawa. Pinabayaan na sila. At pagdating ng panahon, tulad ng ating napag-aaralan, dadating ang Panginoon at kanyang hahatulan ang lahat ng gumagawa ng kasamaan. Ito ang siyang tinutukoy na pagbubuhos. At tunayan, ibinuhos na ng Diyos ang kanyang puot. Unti-unting nalalagas ang mga tao dahilan sa kamatayan na ito ay mga namamatay taglay ang kanilang mga kasalanan. Namamatay silang mamamatay tao, namamatay silang magnanakaw, namamatay silang nangangalunya, namamatay silang magnanakaw, nangangalunya silang umaapi ng kanyang kapwa. So pagdating ng Panginoon, lahat ng iyon ilalagay sa dagat-dagatang apoy. At alam natin na sinasabi ng banal na kasulatan, sila ay mananatili doon ng walang hanggan. Hindi pwedeng katulad ng sa batas ng ating bayan. Minsan, tama na ang 10 taon, 20 taon, minsan ay hanggang sa sila ay mamatay. Pero, ang sinasabi sa banal na kasulatan, walang hanggang pagdurusa. At yun ay sa apoy. Yan lamang mapasok tayo ng kandila na may apoy, napakasakit na. O kaya ay yung sinaing, pagbukas natin ay napasok tayo ng init, ganong kalala ang mangyayari sa atin. Ang Diyos sa kanyang panukala, kailangan sa nilapastangan ng bayan ng sambahayan at bayan ng Israel ang pangalan ng Panginoon, naglaan siya ng kaligtasan. Naglaan siya ng gawa upang ang kanyang pangalan ay manatiling banal, makapangyarihan. At ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Tinutukoy ng banal na kasulatan kung paano na ang Diyos sa kanyang pagtatatag ng bagong kaharian ay ito'y naayon sa kanyang kalooban at kabutihan. Katunayan, ang aklat ng Efeso, Kapitulo 1, ay naglalahad na sa walang hanggan ay tayo'y kanyang pinagpala, mga minamahal. Talatang 3. Pinagpala tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At mula sa talatang 3 ay binanggit dito kung paano na tayo ay pinagpala. Tayo'y pinili at hiniran upang maging mga banal, walang kapintasan sa harapan niya sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At upang magawa ng Diyos ang mga bagay na iyon, inilalahad sa banal na kasulatan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinuman, sapagkat si Kristo ang kanyang kapangyarihan. Christ
is the power of God. Na sino man mananalig at mananampalataya sa Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan at ang kanyang buhay ay mababago. Ito ang paraan ng Diyos upang manatili ang kanyang karangalan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pagiging Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. At yun ay ayon sa minabuti ng kanyang kalooban at kadakilaan. Kaya nga nasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Ang awa ng Diyos ay tunay na dalisay, mayaman. Tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon sa Kristo ay may buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ng ating Panginoong sa Kristo. Siya'y nahabag. At ang kanyang kahabagan ay walang hanggan. Hindi ito kayang gawin ng tao. Na ang tao walang kakayahan, walang kapangyarihan na baguhin ang kanyang sarili. Marami ang nakasadlak sa kasalanan. Ngunit, lagi nilang inuusal-usal sa kanilang mababig, ako'y magbabago. Ngayon ay Pebrero. Yung gumawa ng New Year's resolution, wala, hindi pa natutupad sapagkat walang tao na maaaring magbago at baguhin ang kanyang sarili. Sapagkat nananatili ang salita ng Panginoon. Nasabi niya sa talatang 5, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. So ito ay salita ng Panginoon para sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Sa mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, magwiwisik na malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan. At lilinisin ko kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan. So lahat ng ating mga kasalanan, nang inilaan ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang umako ng ating mga kasalanan. Hindi lahat ng tao ay maaaring maligtas sapagkat ang sabi sa banal ng sulatan, yun lamang kinahabagan ng Panginoon, yung kanyang kinaawan. Sila lang. Kat yun ay madadama ng mga mananampalataya sa pamagitan ng pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. At dito ay sila'y nilinisin. Tunay na sila ang mga pinili o mga hinirang ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nais ng Panginoon ay yung kanyang mga hinirang ay magkaroon ng bagong buhay, bagong puso. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa talatang 26. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Hindi isang puso na masama. Hindi isang puso na laging gumagawa ng kasalanan. Sapagkat pag ang pusong iyon ay palaging nakatuon sa kasalanan, hindi yun binago ng Panginoon. Sapagkat ang binago ng Panginoon ay tunay na lalakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. At igagalang niya ang mga tuntunin at palatuntunan ng Panginoon. At gayon ang kanyang gagawin.
bagong puso. Isang puso na ang pagkilala ay ang Diyos lamang ang makapangyarihan. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon, yung ang kanyang bayan ay tunay na kanyang bayan. At siya ang magiging kanilang Diyos. Tayo ay napapaloob sa tipan. At ang Diyos ay nakipagtipan sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na tayo ang kanyang bayan, na bayan na nilinis, tinatawag sa ating mga kasalanan. Ito ang panukala ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos. Ito ang kanyang ginawa para sa kanyang pangalan. Ito ang kanyang ginawa para sa kanyang katarungan. Ito ang kanyang ginawa para sa kanyang kaluwalhatian. Ito ang kanyang ginawa para sa kanyang sarili. Na tayo'y maging kanya at mga anak na masunurin at sumusunod sa kanya. O kaya nga, sabi niya, bagong puso. At ang pangako niya ay bibigyan niya tayo ng bagong espiritu sa loob natin. Sabi niya, yung ating puso na bato ay aalisin at bibigyan niya tayo ng bagong pusong laman. Ito yung nasa talatang 26. Maganda na kung inyong maguhitan ito ng pula, yung mahalagang talatang ito, para pag kayo'y nag-iisa, mapaggulay-gulay ninyo kung gaano kahalaga kayo sa harapan ng Panginoon. Bawat isa na nagtitiwala sa Panginoon ay napakahalaga sa Kanya. Sapagkat hindi lamang siya Diyos, kundi ating Ama. Isang Ama na napakaganda ng kalooban, isang Ama na napakabuti sa atin, isang Ama na tinitingnan ng ating kapakanan, isang Ama na magbibigay mana na sa atin, at yun ang mga bagay na kanyang inihanda doon sa langit. Isang Ama na naglagay ng isang magandang lungsod. Dito maraming mga syudad na magaganda. Pero sabi sa banal na kasulatan, magaganda ang lungsod na ginawa ng Panginoon. At yun ay makikita natin sa Revelation. Ang mga lungsod na yun na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lamang yun ang ipinangako sa atin ng Panginoon, kundi dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan yung talatang 27. Ang sabi sa talatang 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Yun ay pangako ng Panginoon. Ang dahilan ay upang ang banal na espiritu ang siyang maging gabay natin araw-araw. Na siya ang magturo sa atin araw-araw. Kaya lang kinakailangan tayo ay napapasakop sa ating Panginoon. Umisan yung ating sarili, naghihimaksik, lumalaban. Delikado yun. Sapagkat napipighati ang banal na espiritu sa atin. Kung hindi tayo lumalakad ayon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob niyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan o tuntunin. Yan ang dahilan. Gagabayan tayo upang
sa ating pamumuhay, hindi na tayo maging katulad ng masama na nilalapastangan ang Panginoon sa pamamagitan ng mga gawa, sa pamamagitan ng mga pananalita, sa pamamagitan ng pamumuhay, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kundi mismo ang Panginoon ang pinakailangang lumabay sa atin upang masunod natin ang kanyang tuntunin. Yan ang ipinangako ng Panginoon sa ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi niya sa John chapter 16 verse 17 na sinabi niya, "Kay may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis," sabi ng Panginoon. Kailangan ako'y umalis mula rito sa lupa at umakyat sa langit. Yun ang sinasabi niya. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw o ang banal na espiritu o ang aking espiritu ay darating sa inyo. Sapagkat siya ang susubuin ko sa inyo. Pag hindi siya umalis, hindi mangyayari ang mga bagay na sinabi ng Panginoon na ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob natin. Pero, ang sabi sa banal na kasulatan, isinugo ng Panginoon Jesucristo kanyang espiritu. Kasi ang banal na espiritu ay pwedeng tinatawag din siya na espiritu ni Kristo. At yung isinugong espiritu yun ay nananahan sa puso ng mga mananampalataya at kaya naman nananatili sa kanilang puso sapagkat ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad at nilinis at nanahan sa puso ng mga mananampalataya. Kaya sabi sa banal na kasulatan, ang walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi pag-aari ni Kristo. Maliwanag yun sa banal na kasulatan. Kaya sa ating pagmumuni-muni at pagbubulay-bulay, kailangan mabatid natin ang mga bagay na ito. Sapagkat siya ang magtuturo sa atin. Siya ang gagabay. Siya magpapahayag ng mga bagay na darating sa atin. At ito ang siyang plano ng Diyos. Ito ang panukala ng Diyos. Na ang panukala niya ay tayo'y maging kanyang bayan. Ilang beses na sinasabi ng Panginoon sa Kristo ang tungkol sa tipan. Lagi kong nababanggit na sinabi niya kay Mary Magdalene nung siya ay nabuhay na maguli. Ang sabi niya, ako'y aakyat at pupunta sa aking Diyos na inyong Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, siya din ang ating Diyos. At ang sabi niya, ako'y pupunta sa aking Ama na inyong Ama. Ang ibig sabihin, yung Diyos na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo at yung Ama na binabanggit niya, yun din ang ating Diyos at ating Ama. Na napakaganda ng kalooban at napakabuti. Na Ama na ang kanyang kahabagan ay napakayaman. Kaya kung babasahin natin ang mga awit, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng bansang